Hello guys and welcome back ulit sa aking YouTube channel. Sa videong ito ay gagawa na naman po tayo ng additional na tips lalo na po sa mga nakatapos na po ng BOTP or sa kanilang Basic Operation Training Program at sila ay naghahanda para sa kanilang Ship Management Phase. So congratulations po sa lahat ng mga pumasa sa kanilang BOTP. So ngayong araw ay nag-try po akong gumawa ng another vlog regarding po sa mga nakatapos ng mag-BOTP. So, for preparation sa inyong ship management. So, sa ship management po ay ating pag-uusapan kung ano ba talaga yung mga kailangan ninyong gawin at kailangan ninyong i-focus para po sa mabilis nyong ipasa at mabigyan kayo ng mataas na rating at magandang feedback sa inyong mga coach or sa inyong restaurant manager kung saan po kayo nagti-training. So sa mga training store kasi diyan sila po yung so mostly sa BOTP pala doon kayo nagti-training sa mga accredited training store or tinatawag na ATS store, sila yung accredited training store. Sila yung nagbibigay ng training. And then, after nyo mag-BOTP, ang ship management po ay doon po kayo ilalagay kung saan yung inyong store assignment. For example, ako dati is Terminal 3 ang aking store assignment. So, nag-BOTP ako sa Terminal 4. So, doon kasi ako nilagay for BOTP. And then for ship management na doon ako nilagay kung saan ako i-assign na store. So ito po yung mga mostly natutunan natin kung kayo ay nag-aral kasi sa BOTP is mostly mga about standard. So puro kasi standard ang inaaral sa BOTP. And then sa ship management naman, after nyo mag-take ng BOTP, bago kayo ilagay sa store assignment ninyo, so mayroon niyang 7 days na ituturo sa inyo yung mga LND partners ni Jollibee and then i-actual nyo po yun. So halimbawa sa 7 days na yan doon nyo i-discuss sa inyo ng LND partner ni Jollibee yung about sa ship management, yan ang mga from opening ship, closing and night ship, pro mostly kasi opening closing na nakalagay doon. So dyan natin dyan natin makikita kung ano nga ba talaga or halimbawa effective nga ba ang ginagawa ninyo kasi i-rating kayo ni restaurant manager or ang inyong coach. So halimbawa pag-aaralin after nyo mag-aral ng upon entry, anong ginagawa sa upon entry, and then sa opening procedure, running the ship, and then pre-closing and closing procedure. So ayan, so and then kailangan effective yan kasi pagdating ninyo sa inyong store assignment, doon nyo ipapakita na effective lahat ng mga inaaral ninyo dahil i-rate kayo. Syempre, doon na rin makikita kung paano ka mag-handle ng as a manager or as a management team. So sa upon entry, kailangan dyan is pagdating nyo sa store, nag-check kayo agad so ano mga possible na nangyayari sa store kung ang store nyo ay closed store. So halimbawa mga freestanding store tapos hindi kayo open ng 24 hours. So syempre kailangan pagdating sa store, check nyo lahat ng mga pinaka-importanting bagay like sa loob ng store kung may mga possible entry ba or halimbawa may naganap pa ng kakaiba sa store, dapat check nyo yan kasi as long as na mayroon kayong nakita agad, gagawa nyo ng report and i-report nyo rin yun. So yun ang ginagawa sa pa-entry. And then sa opening procedure naman, check nyo palagi ang mga kailangan ninyong like preparation sa opening, like example sa stocks, kung doon kayo sa kitchen ma-assign, ano ang mga ginagawa sa opening procedure sa kitchen. So check nyo mga utensils, na-sanitize na ba, and then ang mga product nyo, check nyo kung ano yung mga available at saka not available na product. And then ang rin yung syempre sa management kasi more on ano na siya is
nag-handle na kayo ng operation. So, check nyo dyan kung proper grooming ba yung mga staff ninyo, sino yung absent, kasi sa game planning kasi kasali kayo dyan. So, ayan, check nyo yan kung kompleto. And then, sa running the ship naman, same din yan sa service pag ikaw na-assign. So, check mo rin yung service area. And then, check mo rin yung mga na-assign sa service at saka yung mga gamit yan. Kung ano, may mga sira ba or wala, para at least magawa ng paraan bago pa mag-open yung store. So, iba rin po yung sa 24 hours na store kasi may night shift. So, si night shift yan ang magto-turnover bago umuwi si night shift na manager. So, ito turnover niya sa inyo kung ikaw ay opening. So, mas okay yung sa 24 hours kasi naka-open na yung store unless na siya ng proper communication na lang. Unlike pag closed store kasi, kailangan pagdating sa store, kailangan pag ikaw ay opening, maaayos nyo. Para pagdating ng running the ship, so ito naman ang ginagawa mostly pag running the ship, kailangan kung ikaw ay sa kitchen na assign, check mo maigi ang mga staff mo. Kung sila ay nagpapalo ng standard, and then pa ba? Tawag nito, pinapalo ng standard, and then ng maayos ba, i-manage mo yung cleanliness mo habang tawag nito, habang nasa operation kayo, kasi nga dyan pa rin nagbe-base kasi during sa audit, nirate yan FSC, so Food Service and Cleanliness and Condition, FSCC. So ayan, so kailangan pag ikaw sa kitchen, product check quality ka palagi, and then ang cleanliness na maintain, and then yung mga staff mo is fully trained, tapos yung naka-proper dapat yung kanilang line up, kung sila yung mga ace crew mo, and then sino mga magagaling, at saka dapat tawag ito is properly manage yung kitchen mo. Both same din sa service. Kung ikaw ay din nasa service na, check mo yung counter, check mo yung dining during sa operation. Kasi nga pag running the ship, kailangan marunong kang dumiskarte, and then dapat alam mo yung mga pasikot-sikot at ang galawan sa store para especially during peak hour. Kasi yun ang pinakamahirap. Kailangan yun nga sa service ka, may tatawag yung bottleneck. Kasi dapat kung titingnan mo as a manager, titingnan mo kung saan yung tawag nito, titingnan nyo kung saan ang mas kinakailangan. For example, ikaw ay service manager, and then nakita mo na kailangan ng counter, so pwede kang bumaba. Yun ang tatawag natin bottleneck, na pwede mong babaan yung station as counter para mabilis. Halimbawa, kung siya ay nangangaraga yung counter na yun at saka hindi nagmumove yung line, so kailangan mabilis kang umaksyon kung anong kailangan mo agad gawin para ma-solve yung na yun, ang case na yun ng isang counter mo, na bakit, saan ba siya nahihirapan or may magkaroon ng mga pabalik-balik si customer, nag-iiba ng product or ganun, para at least mabilis mag-move yung linya. And then, pagkatapos niyan, kung nakita mo naman after niyan mo ma-solve dyan, hindi ka pwede mag-stay kasi as a manager, dapat nalolook out mo buong station. Kung ikaw ay sa service, hindi ka pwede na nasa counter ka nag-i-stay. Dapat iniikot mo yung service, dining at saka counter. So after mo binabaan niya ng 5 to 10 minutes ang isang station, balik ka ulit sa pagiging manager. Kailangan na sa gitna ka, tingnan mo kung saan, kasi may possible kasi na nag-focus ka sa counter, hindi mo alam pala na bagsak na yung service mo or dining mo, sabog-sabog na. So kailangan after mo masolve yung isang case, pupunta ka na doon, balik ka ulit sa pagiging manager mo, na kailangan mapaayos mo, and then check mo naman yung dining mo kung si dining ang may problem. So kailangan ayusin mo rin yung sakay dining, then back to operation ka ulit. Same din yan sa kitchen. Kung halimbawa nahirapan si fryman, anong may kailangan kay fryman, or sakay grill, kung siya ay wala ng patty or kulang kayo ng stock, tapos kailangan niya ng stocks, siya nag-a-assemble, or else siya ang mag-stock, ikaw mag-a-assemble ng burger kasi marami. And then after that, back to ka ulit, check, kasi hindi pwede na mag-focus ka lang sa
halimbawa grill, or mag-focus kay stockman or sa kay fryman or sa kay pantry or sa kay backup. Dapat na-look out mo buong operation kasi ikaw yung manager, ikaw yung nakasalalay to manage the operation, not to manage for only one station but to manage to all operation. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Pag ikaw ay nasa ship management, kasi same din yan. Pag after mo graduate ng iyong ship management, and then after na mag 6 months ka kasi is assistant restaurant manager 3 ka na, so kailangan is effective na ang lahat. So ganun yan. Pagdating ng pre-closing procedure naman, kailangan ma-check mo kung anong mga kailangan gawin, ano ang mga kailangan ng i-pre-close bago ang closing time, para at least kung close store kayo, hindi na mahirapan. Kasi halimbawa, during closing time, saka mo na lang ginawa lahat-lahat pagdating ng closing procedure. So, syempre, mahihirapan din kayo para at least hindi rin kayo makakauwi ng maaga. Yun isa sa mga technique. Dapat alam mo yung pre-closing time, alam mo yung mga kailangan mo ng i-close bago matapos yung closing na procedure. So pagkatapos niyan, and then pagdating ng closing time, doon ka na. Syempre, kung ikaw ay sa kitchen, kailangan mag-check ng inventory mo. Mostly ang inventory yan kasi sa pre-closing na gawa nila inventory, wastage pagdating ng close store. Mga kailangan wini-waste sa store. Check mo yung mga inventory stocks mo kasi kailangan mai-endorse ka para kung hindi mo magawa ng paraan itong gabi, magawa ng paraan kinabukasan kung ikaw ay kitchen manager. So ikaw naman sa service manager, dahil gagawin mo rin is ang mga lahat ng mga documents, lahat ng cash control yan, maayos mo na. And kung paano i-close yung system yan, dapat kung ano mga probleman, may endorse nyo kinabukasan. So napaka-importante at mahalaga ang papel mo as a manager. So sa ship management, ganun yun. Lahat na natutunan mo sa BOTP, i-apply mo yun kasi kumbaga sa BOTP is nagpa-practice ka pa lang for standard. So pag ship management, ikaw nang nag-a-act as a manager ka na. Kumbaga ina-act mo and then ini-implement mo na lahat ng standard. So halimbawa, nag-iikot ka kasi meron tayong tinatawag na travel path. So every 30 minutes meron tayong travel path. So chine-check natin, may dala pa tayong tinatawag na notebook yung maliit. I think tawag natin CIN book din ang critical incident notebook. Parang ganun ata, bisa may notebook kayo dapat na dala kasi doon yung notebook na yan na maliit lang. Doon nyo i-record yung mga take note nyo sa buong ship mo para at least doon mo ma-summarize lahat tsaka mailagay mo sa endorsement logbook bago ka mag-out. So yun ang ginagawa. So as a ship management kasi dapat mostly ini-implement mo na. Kung halimbawa si crew, kasi alam mo na ang standard kasi graduate ka na kay BOTP, dapat alam mo na yung gawain. So pag during ship management, so ikaw na yung mag-ano ng subordinate mo. For example na substandard ang kanyang ginagawa, so kailangan mo nang itama yung mga pagkakamali nila kasi nga nag-aaka na as manager kasi dyan ni-rating ni coach mo or si restaurant manager na ibigyan ka ng mataas na rating kasi alam mo na during ship management, alam mo na kung paano i-handle ang operation. So yan guys, so kahit nandito ako sa ibang bansa, so gumagawa pa rin ako ng mga tips or regarding sa kay Jollibee kasi isa sa mga best part nyo yan as a stepping stone. So if ever na you are planning to go abroad, so kung kayo ay nasa Jollibee and pangarap nyo na makapunta rin dito sa Canada, so ayan, isa ka mga the best. So I'm so very thankful kay Jollibee na naging part ako niya kasi marami akong natutunan, although mahirap talaga ang trabaho kay Jollibee compared dito sa kay McDonald's. Ibang-iba pagdating sa dating sa reports, pagdating sa admin, pagdating sa operations. So mas mas maraming gawain ang kay Jollibee, pero at least isa na yun sa mga part ni GFC na ma-training tayo ng maayos at manas. At least pagdating natin sa iba, sanay ka na or bihasa ka na, so laking tulong din yun. So good luck sa inyong journey sa kay Jollibee. Sana ay bigyan kayo ng
maraming kaalaman para maipasa ninyo ang inyong training at maging part ni Jollibee Food Corporation, at least maging part din kayo balang araw. And then kung kayo ay may plan din na magpunta sa abroad like sa akin na nakarating na rin dito, so ito lang din mabibigay ko yung inyong tips. So ako naman ay open at always active ako sa aking YouTube. So bawat mga comment doon ay nire-response ko as long as na available ako. So paki-support na lang na aking YouTube channel. Thank you sa lahat ng aking mga supporters at nag-subscribe sa aking channel na nanonood. So kung kayo ay may katanungan, so wag lang kayong mahiya dahil as long as na available ako dito ay nag-response talaga ako. Makikita nyo naman sa comment section na bawat comment ay nag-response ako. So yan lang guys, good luck sa inyong lahat at sana matupad din yung inyong pangarap na maging part ni Jollibee Food Corporation as manager. So thank you so much and God bless you all.